best. Sabihin nga po natin, the best. The best na papuri. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon dahil ang ating Diyos po ay dakila. Amen. Siya ang Diyos ng kataas-taasan. Amen po. Amen. Kaya marapat lamang po na ibigay po natin sa ating Diyos na buhay ang nararapat na papuri, pagsamba, pagluwalhati, pasasalamat at pagdakila sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Sige po, sama-sama po nating sambahin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Amen! Malaya po nating maipalakpak yung ating mga kamay. Amen! Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Minsan papurihin natin ang kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Purihin natin ang kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas Amen. ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Yes, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Amen. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Yes, Lord, tunay po na Ikaw ay Diyos na dakila. Kaya naman po, patuloyan ka naming sama-samang pupurihin sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah! Patuloyan natin itaas ang pangalan ng Diyos. Amen! Sama-sama nating purihin ang Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Minsan pa sama-samang purihin ang Panginoon. Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi
Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Hallelujah! Lord! Hallelujah. Hallelujah. Taas natin ang ating kamay. Hallelujah. Hallelujah. Lord! Hallelujah! Sama-sama nating purihin ang Panginoon. Sama-sama. Magpupuri sa'yo, sama-sama umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Hallelujah! Lord! Hallelujah. 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 Pupurihin ka! Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Awitan! Aawitan ka. Aawitan ka. Aawitan ka. Aawitan ka. Sasayaw! Sasayaw sa'yo. 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 Hallelujah! Hallelujah. 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 Sama-sama magpupuri sa'yo. Sama-sama umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Hallelujah! Sama-sama nating purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sama-sama. Magpupuri sa'yo, sama-sama umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Lord! Sumasamba sa'yo. Yes! Sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Hallelujah! Amen! Purihin ka, Panginoon! Yes, Lord. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Yes, Lord, karapat-dapat kang alayan ng pinakamataas na papuri at pagsamba sapagkat ikaw ay dakilang Diyos, Panginoon. Ikaw ay dakilang Diyos.
Ikaw ang Diyos ng kataas-taasan. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord. Patuloyan ka naming sasamahin, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na dakila. Hallelujah. Makapangyarihan, muka't kablihan, ikaw, O Diyos, aming sandigan, iyong kabutihan at kadakilaan, hayag sa amin, sangkatauhan. Dakilang hari, manunubos, wala na ngang ibang Yes, Lord. Hallelujah. Minsan pa. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Makapangyarihan. Yes, Jesus. Ikaw, O Diyos, ang aming sandigan, iyong kabutihan at kadakilaan, hayag sa amin, sangkatauhan. Dakilang hari, manunubos, wala na ngang ibang tulad mo. Sa'yo lahat ng papuri, sa'yo lahat ng pagsamba, lahat ng tuhod luluhod, lahat ng labi magsasabing, ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ang aming muog at tublihan. Hallelujah. Makapangyarihan, muog at kablihan, ikaw, O Diyos, ang aming sandigan, iyong kabutihan at kadakilaan, hayag sa amin, sangkatauhan. Dakilang hari, manunubos, wala na ngang ibang tulad mo. Sa'yo lahat ng papuri, sa'yo lahat ng pagsamba, lahat ng tuhod luluhod, lahat ng labi magsasabing, ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos. Sa'yo lahat ng pagluwalhati, sa'yo lahat ng pagdakila, lahat ng tuhod luluhod, lahat ng labi magsasabing, ikaw ang Diyos,
Ikaw ang dakilang hari, manunubos ng aming buhay. Dakilang hari, manunubos, wala na ngang ibang tulad mo. Sa'yo lahat ng papuri. Amen. Sa'yo lahat ng pagsamba. Lahat ng tuhod luluhod, lahat ng labi magsasabing, Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Sa'yo lahat ng pagluwalhati. Sa'yo lahat ng pagdakila. Lahat ng tuhod luluhod, lahat ng labi magsasabing, Ikaw ang Diyos. 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 Kabanal-banal ang Diyos. Walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing, Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing, Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Amen. Ikaw ay banal na Diyos. Banal-banal ang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing, Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos na banal. Banal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing, Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Amen. Tunay po na walang ibang Diyos na tulad mo, Panginoon. Ikaw ang nag-iisang Diyos ng aming buhay. Ikaw ang nag-iisang Diyos, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos. At ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, Panginoon. Kaya patuloyan ka naming itataas sa aming buhay. Patuloyan ka naming luluwalhatiin. Patuloyan ka naming dadakilain, Panginoon. Patuloyan ka naming pasasalamatan sa buhay na ito. Dahil ikaw ang Diyos na napakabuti. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang kataas-taasang Diyos. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sa'yo lahat ng papuri. Sa'yo lahat ng pagdakila. Sa'yo lahat ng pagluwalhati.
lahat ng pagsamba, Panginoon. Sa iyo lahat ng pasasalamat, O Diyos. Tanggapin mo po ang lahat ng ito. Dahil ito ang aming palaging dalangin sa iyo, Panginoon. Na ikaw ay ang aming mapapurihan. Ikaw palagi ang aming maluwalhati. Ikaw palagi ang aming masamba sa aming buhay, Panginoon. Ikaw palagi, O Diyos. Kaya tanggapin mo po ang lahat ng ito. Ang aming pagsamba at papuri. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin sa iyo, O Diyos. Ang lahat ng pinagtagumpay ng Panginoon ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Minsan papalakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Salamat sa Panginoon. Sige po, bago po tayo maupo, tayo po muna ay magkamayan. Amen? Masarap po ba na nakakasama natin o masaya po ba tayo na nakakasama pa natin ang ating mga kapatid? Amen! Dapat palagi po tayong masaya kapag nagsasama-sama. Amen? Sige po, magkamayan po tayo. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Amen! Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan. Amen! Nananahan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Kay sarap pagmasdan, tayo nagmamahalan. Pagmasdan tayo'y nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sama-sama! At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sama-sama! At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. For the last time, sama-sama. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Amen! Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Amen! Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay! Amen! Amen. Ayan, sige po, pwede na po tayong maupo. Amen. Salamat sa Panginoon. Buhay po ba ang ating Diyos? Buhay po ba tayo? Amen. Kaya nga nasagot no? Amen. Minsan pa nga po palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Buhay po ang ating Diyos. Amen. Ayan, purihin po ang Panginoon sa ating mga buhay, sa kanyang biyaya,
at tulong sa atin sa araw po na ito. Kaya po tayo nakarating sa lugar na ito. Amen po? Amen. Napili natin yung pinakamainam sa buhay. Ang patuloy ang masamba at mapaglingkuran ng ating Diyos na buhay sa araw po na ito. Kaya patuloy nating papupurihan ang ating Diyos sa araw po na ito. Amen? Tuloy-tuloy po tayong magpupuri at sasamba sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. At parte po ng ating pagsamba sa ating Diyos ng buhay ay ang pakikinig ng kanyang mga salita. Amen? Kaya sa umaga pong ito, ihanda po natin ang ating sarili sa pakikinig ng kanyang salita. Amen? Amen. Siyempre, pero bago po yan, gusto po natin makiisa po tayong manalangin. Kapag may mga announcement po na may mga gawain, panalanginan po sa lugar po na ito, makiisa po tayo. Isang pamilya po tayo. Amen po. Ayan. Kaya dapat po lagi po tayong nakikiisa sa lahat ng gawaing nagaganap sa lugar po na ito. Dahil wala naman tayong ibang itinataas dito, kundi ang ating Diyos na buhay. Amen po. Amen. Ayun po, every Friday po yan at 7 p.m. At tuwing Sabado naman po ang practice po ng worship team. Sa ngayon po, kami po ay alas 8 po ng umaga. Kaya sa mga gusto pong mag-practice or magpa-train po, magsabi po kayo ahead of time kasi po ang mag-a-adjust po niya yung mga magtuturo po. Amen? Ayan, magsabi po ng maaga para po ma-train po sa mga gusto pong magpa-train. Kaya purihin ang Panginoon doon sa mga gusto po na magpagamit sa Panginoon. Ihanda niyo po ang inyong sarili. Ayan, at ipagamit po natin yan sa Panginoon. At syempre po, ang ating sama-samang pagsamba sa araw po ng linggo ay nagsisimula ng anong oras po? 8:30 po. Ayan, 8:30 po. Before 8:30 minsan nagsisimula na po tayo. Kaya po, sikapin niyo po na makarating po na mas maaga dahil masarap po masimulan ang pagsamba ng sama-sama. Tama po ba? Diba sabi nga po sa inawit po natin, o kay gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Masarap po, magandang pagmasdan. Kung ako po nagagandahang tingnan kayo na sama-sama po tayo nag-aawitan, higit po ang Panginoon. Amen po? Amen. Kaya patuloyan po nating gawin kung ano po yung tama. Amen. And gawin natin palagi kung ano yung makakalugod sa ating Panginoon. Amen po. Alam ko pa, excited na po kayo, kaya hindi ko na po pakatatagalin pa. I-welcome po natin ang ating Daddy Bishop. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Papuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Praise God. Tayo po lahat magsitayo. Worship team, balik na kayo sa inyong upuan. Thank you very much. Purihin ng Diyos. Praise God. Sabihin nga po natin sa ating katabi, salamat sa Diyos at muli tayo nagkita. Praise God. Hallelujah. Okay, yung mga nanonood po sa live streaming na ito, malakas po ba yung aking volume or kinakailangan po lakasan pa ng dito? Yan po, yung nandiyan po, nanonood po ngayon sa kanilang tahanan, malakas po ba ang aking audio? Okay, please kindly send your comment. Thank you very much po. Kaya tayo po'y manalangin.
Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy kayong mapaluguran, patuloy kayong maitaas, patuloy kayong madakila, O Diyos, sa pagpapayag na ito na iyong mga salita. Lukuban mo na yung kapangyarihan na iyong lingkod, maging ang fellowship na ito, Panginoon, maging sila nasa kanilang tahanan. Let your mighty presence be upon all of them and all of us in the name of Jesus. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Sa pangalan ng Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Okay, tayo pa yung makakaupo. Purihin po ang Panginoon. Maraming po salamat. Praise God. Yung nga po, bali, thank you very much, Len. Thank you very much, worship team. At gusto ko po magpasalamat sa inyo na magto-22 years na po tayo by the grace of God. Next year, purihin po ang Panginoon at natutuwa ako na narito po kayo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, praise God, at narito ka. Okay. At yun nga po, bali, ina-encourage ko po ang bawat pamilya na magpaano po kayo, i-open nyo ang inyong bahay para po magkaroon ng gawain sa loob ng inyong bahay. May kausap pa po ba ako? Again, i-open nyo po ang inyong bahay para po magkaroon po ng gawain sa loob ng inyong bahay. At ibinabalik po tayo ng Panginoon sa setup sa Bagong Tipan. Yun po tinatawag na house church. Ba say house church? Importante po na merong gawain sa bawat bahay ng kapatiran. Importante po yun at malaking bagay po yun sapagkat napapatatag ng salita ng Diyos yung bawat pamilya. Kaya nga, sa mga kapatiran na narito, kapag wala pa pong gawain sa inyong bahay, sabihin nyo lang kay Pastor Lito, sabihin nyo lang kay Pastora Charis, ano po? At para po ma-schedule po yung gawain sa inyong tahanan. Can I hear amen? Isang araw, whether we believe it or not, isang araw ipasasara yung ganito pong pagtitipon. Marami na pong beses ako nagpapaalala patungkol sa mangyayaring iyon. Kaya mas maganda, maski na saran ito, saran yung mga mega churches, nangyari na po noon, meron pa ba nakikinig? Nangyari na noon, nung nagkaroon ng pandemic, nangyari na noon, na talaga isinara yung mga gaitong gawain. But praise be to God, meron pong house church. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga, mahalin po ninyo, ipag-pray po ninyo yung mga 7x7 mentor na nagpupunta sa inyong bahay upang magkaroon po ng gawain. Malaking bagay po yon para po lalo pang mapalakas ang buhay pananampalataya ng bawat kapatiran. Can I hear amen? Isang araw, hindi na tayo magkikita-kita. Isang araw, hindi ko na kayo makikita. Isang araw, hindi niya na ako makikita. Why? Dahil nga po sa po pwedeng mangyari po. Kaya nga, napakalaking bagay na merong salita ng Diyos na nailalagak sa ating puso. Can I hear amen? Napakalaking bagay po noon. Para kung mangyari man po yung sinasabi ko, again, I am not a prophet. Ako po'y pastor lamang po. Pero po pwedeng sinasabi po sa Biblia talagang makita natin in our days. Kaya yung pamilya talagang magkaisa sa paglapit sa Panginoon. Yung mag-asawa, magkaisa sa paglapit sa Panginoon kasama ng kanilang mga anak. Sapagkat isang araw po pwedeng mag-iwahiwalay na kayo. Paano kung walang salita ng Diyos na nakalagak sa iyong puso? Maguguluhan ka, magpapanik ka. You will, hindi mo malalaman kung ano yung po pwede mong gawin. Wala kang gabay. Kaya importante po ang salita ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, salamat sa Diyos. Nandyan ka pa. Sabihin mo sa iyong katabi, salamat sa Diyos. Nagkikita pa tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam, may nagsabi po, no? May nagsabi na papalapit daw po tayo sa World War III. Ano po? World War III.
hindi po mapigil-pigil yung gera between Hamas and Israel. At kung mapapansin po ninyo, kumalat na po yan. Nagpadala na ang North Korea, nagpadala po ng kung ilan libong sundalong North Koreans para kumampi po kay Putin na Russian president. Para labanan ito pong Ukraine. At marami pong mga bansa na sumasali na rin. Sumasali na rin. Kaya nga, wag po tayong magkakampante na, okay naman kami dito sa Pilipinas eh. They were thinking the same thing sa Ukraine. Walang gera doon, tahimik sila doon. Okay, nagtatrabaho yung mga tatay na may trabaho sa labas ng bahay, nagfa-farm sila doon. Nag-aaral yung mga estudyante sa pinapasukan lang kolehiyo o high school na pinapasukan nila. Everything seems normal. Everything seems normal. Pero nung dumating na nga itong gera, ginera na sila ng Russian. Nagulat na lang sila. They're not expecting it. Kaya nga ito po'y paalala sa batch sa atin. Mas lalo tayong maglumapit. Can I hear amen? Maglumapit kanino? Maglumapit kanino? Sa Diyos. Maglumapit tayo sa Panginoon. Importante po yan na magawa po natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, dumako po tayo sa mensahe po ngayong umaga. Nasa serye po tayo ng aklat po ng mga bilang. Mga bilang 15 po tayo, mga kapatid. Mga bilang 15, Numbers 15. At palagi po sa Diyos ang papuri sa mensahe po ngayong umaga. Purihin po ang Diyos. Kahapon po ay tinalakay po ni Nanay yung pong Numbers 14. Ano po? Padaanan ko lang po ng kaunti. Yung Numbers 14. Makita po natin doon yung kumbaga inihanda na ng Diyos ang mga kapatiran. Sinabihan na sila, yung mga Israelita, sa kung ano yung dapat nilang gawin. Kung ano yung dapat nilang maging attitude sa mga utos ng ating Panginoon. But sad to say, nagdesisyon ang mga Israelita na huwag sumunod sa Panginoon. Everybody say, huwag sumunod sa Panginoon. Desisyon talaga ang pagsunod at hindi pagsunod sa Panginoon. At doon sinabihan sila na ihanda ang sarili para pumunta na sa lupang pangako. Wala iba kundi ang Kanaan. Anong ginawa po ng mga Israelita? Hindi po sila naging masunurin sa salita ng Diyos. Hindi po sila naging masunurin sa nais po ng Panginoon. Instead, nagrebelde po sila laban sa Panginoon. At ano pong nangyari? Of course, hindi malulugod ang Panginoon na hindi tayo sumusunod sa kanyang mga salita. Walang matinong Diyos na patuloy niya pa rin papagpalain, patuloy niya pa rin gagabayan, patuloy niya pa rin sasamahan ang mga Israelitang ito na ayaw sumunod sa Kanya. Kaya nga, malungkot po yun nangyari. Malungkot yung nangyari. Nagrebelde sila laban sa Panginoon. Kaya nga, pinahintulutan ng Diyos na sila po ay mga matay sa ilang. Itong mga Israelitang ito, nagpagala-gala sila for 40 years sa wilderness.
At ang sabi ng Panginoon, yes, praise God, may Moses. Sabi ng Panginoon, ni Moses sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo sila sa kanilang ginawang paglapastangan sa iyo, sa kanilang ginawang hindi pagsunod sa iyo, Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Alang-alang sa iyong panalangin, Moises, I will forgive them. Ang Diyos masyadong mabait ang Panginoon eh. Masyadong mabait ang Panginoon. Thank God for that, amen. Masyado siyang mapagpatawad. Kaya lang, alam ng Panginoon yung puso ng mga Israelitang ito. Alam ng Panginoon na kahit pa narinig nila na pinatawad na sila ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan, talagang alam ng Panginoon itong mga Israelitang ito ay talagang walang puso sa Kanya. Everybody say, walang puso sa Diyos. Patunay na walang puso ang mga Israelitang ito. Yung tinatawag na pagsunod na napipilitan lang. Diba? Ang sabi nila, sige, pupunta na kami sa lupang pangako. Susundin na namin si Yahweh. Anong sabi ni Moises sa kanila? Mapapahamak lang kayo. Hindi kayo sasamahan ng Panginoon. Mabibigo kayo sa inyong planong pagpunta sa Kanaan. Pero hindi po nila sinunod. Alam nyo, hindi po sila nakinig kay Moises. Basta't mas sinunod nila kung ano yung gusto nila. Look at me please. Kapag po yung napipilitan ka lang sumunod sa Panginoon, nakakatakot po iyon. Ang pagsunod sa Diyos, dapat po bukal sa kalooban mo. Bukal sa puso mo. I thank God for that. Amen. Kailangan po yun. Hindi po pwedeng pagsunod na basta na lang. Hindi po pwedeng pagsunod na napipilitan ka lang. Hindi po pwedeng pagsunod na bantulot ka. Susunod ba ako o hindi? Gagawin ko ba yung pinagagawa ng Panginoon o hindi? Hindi po pwede yun. At paglapastangan sa Diyos na napakabuti yun. Paglapastangan sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Paglapastangan sa Diyos na naggising pa sa iyo sa umagang ito. Dapat po ang pagsunod sa Kanya talagang buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip po natin. Kaya lang, they don't care. Ang sabi nga ni Moises, huwag kayong pumunta. Nakaabang sa inyo ang mga kaaway. Tatalunin nila kayo. Palibasa nga po ay sapilitan lang. Okay? Sapilitan lang na pagsunod. Hindi nila naranasan ang pagsama sa kanila ng Panginoon. Don't expect God's blessing kapag ang pagsunod mo sa Panginoon ay bantulot na pagsunod. Don't expect God's blessing kapag ang pagsunod mo sa Kanya ay bahagya lamang na pagsunod. Alam niyo yung bahagyang pagsunod sa Diyos? Tulad lang ng hindi pagsunod sa Diyos. Gusto ng Panginoon talagang malayang pagsunod sa Kanya. Gusto ng Diyos na yung buong katauhan natin, puso at kaluluwa. Gusto ng Diyos na sumusunod sa Kanya. But again, anong naging resulta doon sa bahagyang pagsunod nila? Nabigo sila. Look at me please. Hindi mo maaasahan ang pagsama sa iyo ng Diyos kapag napipilitan ka lang sumunod sa Kanya. Or you just go with the flow. Dapat po, ang paglapit sa Panginoon, intentional. Lord, it's my intention, it is my heart's desire na sundin ka. Dapat po ganon. Dapat po ganon. Dapat po ganon. Importante yon.
safe na safe ka kapag yung intention mo na pagpunta sa gawain ng Panginoon, yung intention mo sa pananalangin sa Panginoon, yung intention mo sa pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita, nandoon. Intention ko na makinig ng iyong salita. It's my intention, Lord, na papurihan ka, sambahin ka. Dapat po ganun. Kasi kapag walang ganon, nagsasayang lang po tayo ng panahon. Hindi natin maranasan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Pakisabi po yung salitang death sentence. Pakilakas po. Ito yung ginawa ng Panginoon sa mga Israelita. Talagang yung edad 20 pataas. Puwera lang si Caleb at si Joshua. Talagang isa-isa yon. Niloob ng Diyos na mamatay sa wilderness. Sila na walang tiwala sa Panginoon, sila na instead na magtiwala sa Panginoon ay nagsasabi ng negative laban sa Panginoon. Hindi mangyayari yan. Naku, hindi tayo makakarating sa lupang pangako. Kahit anong gawin natin, malalakas yung mga tao doon. Makapangyarihan sila, mga higante yung mga tao doon. Hindi natin sila kayang talunin. Hindi natin sila kayang labanan. Para lang tayong tipaklong sa kanilang harapan. Nakalimutan ng mga Israelita. The God who saved them, who set them free from being slaves from Egypt, yun yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Praise God. Diba? Yun yung Diyos na sobrang makapangyarihan. Nakalimutan nila yon. Short-sighted. Problema yung short-sighted na pagtingin sa Diyos. Dapat po, you will look beyond any negative situation. You will look behind all of those obstacles. Mga nakaharang sa iyo, mga negative na nangyayari sa buhay natin, na may kapahintulutan ng Panginoon. Dapat titignan mo yun. Lalagpas ang tingin mo doon. Sa bawat problema, tatandaan natin palagi, sa bawat problema na inaalaw ng Diyos na ating daanan, meron palaging himala ang Panginoon na naghihintay. Purihin ang Panginoon. Totoo po yun. Totoo po yun. Pero naging short-sighted ang tingin ng mga Israelita. Kaya nakakaiyak po. Bili mo, God was with them from the very first day na nando sila sa Egypt up to 400 years. Hindi naman sila kinaligtaan ng Panginoon. Hindi sila kinalimutan ng Panginoon. Kaya lahat ginawa ng Panginoon para sila makalaya sa pagkakaalipin. But again, konting problema lang, reklamo ka agad. Nagre-reklamo ka agad ang mga Israelita. Dapat po, sa anumang kapangitan na dumarating sa ating buhay, may God find us worshiping Him, praising His name. Sa anumang problema ng buhay. Yes, nakaka-down po siyempre. May lagnat ka, may sakit ka, wala kang pera, may problema ang mga anak mo, ikaw mismo may problema ka. Parang hirap na. Parang hirap pagmasdan. But praise be to God, meron Diyos na kasama natin araw at gabi. Hindi Kanya pababayaan. Hindi Kanya pababayaan. Ipagtatanggol ka ng Diyos. Hallelujah. Yun ang palaging totoo. Yun ang palaging totoo. Kaya nga nalungkot ang Panginoon. What will I do with these people? They're hard-headed. Napakatitigas ng ulo nila.
Hanggang kailan nila mamaliitin ang aking kapangyarihan? Tulungan nawa ng Panginoon. Ganito ang maraming Kristiyano noon. Ganito yung maraming mga nagsasabing nagtitiwala sa Diyos. Sila na nakatingin sa Panginoong unang panat maging sa ating kapanahonan ngayon. Kaya nga, maging sa mga problema na inaalaw ng Diyos na aking daanan, God help me to look behind. Titingin ako doon sa likuran ng bawat problema. Alam ko, kasama natin ang Diyos. Alam ko yun. Alam ko na hindi magpapabaya ang Diyos. Alam ko yun. Kasi sinabi niya sa kanyang mga salita. Praise God. Kaya nga, sinumpa sila ng Panginoon. Ay ba say sinumpa? God swear. Yung edad 20 pa itaas. Pwede lang si Caleb at si Joshua. They will never enter the promised land. Inintay ang 40 years. 40 years. Niloob ng Diyos. Isa-isa mga matay. Yung mga matitigas ang ulo ng mga Israelita. Grabe po, no? Yung sentensya ng kamatayan, tapos ayaw pa rin nila lumapit sa Panginoon. Unti-unti nangangamatay yung mga Israelita. Pero ayaw pa rin nila lumapit sa Panginoon. Ayaw nila magpakatotoo sa Panginoon. Sa kabila may mga pangit na nangyayari. Dapat po magresulta. Kapag nakikita may pangit na nangyayari, oh naku, talagang ipasaliksik mo na kagad ang buhay mo sa Panginoon. Lord, bakit po ganito? Ano po ba yung pagkukulang ko? Dapat ganun. Dapat meron tayong pag-check ng ating sarili. Hindi ko na ba ikaw inuuna sa buhay ko, Panginoon? Ako po ba'y may nagawang kasalanan? Wala namang problema magtanong tayo sa Panginoon. Mas inuuna ko ba ang ibang bagay kaysa sa iyo, Panginoon? Dapat po nagtatanong tayo ng gano'n. Dapat po nagtatanong tayo ng gano'n. Pero hindi ginawa yan ng mga Israelita. Nagkataon lang yan. Tandaan natin palagi, walang aksidente sa Diyos. Walang aksidente. Lahat ng mga nangyayari, alam ng Panginoon. At hindi yan aksidente. Merong itinuturo ang Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, matuto ka. Alam niyo, maganda man ang takbo ng buhay mo ngayon. Look at me please. Hindi ka palagi makakaasa na palaging maganda ang takbo ng iyong buhay. Kung merong gabi, may umaga. Kung merong tag-ulan, may tag-araw. Kaya nga, please, kung merong pastor nagsasabi na palagi tayo makakaasa na magandang bukas, sandali lang. Sandali lang. Totoo naman yon. Makakaasa tayo magandang bukas sa lahat ng merong banal na takot sa Panginoon. Makakaasa ka ng magandang bukas. Pero kapag tayo walang tamang kaugnayan sa Panginoon, anong kinabukasan, anong magandang kinabukasan na nag-iintay sa'yo? Wala po. May kausap pa po ba ako? Kaya nga, nagbigay ng death sentence ang Panginoon. They will never enter the promised land. Yung edad 20 pa itaas. Sila yon doon, yung panahon po na yan. At nangyari nga. Nangyari nga po. Pinahintulutan ng Diyos na mga matay sila. Napakarami noon. At dito nga po sa chapter 15 ng mga bilang. Okay, punta po tayo. Ito po yung bagong generation. Everybody say, new generation.
Kakatuwa, no? Talagang ang Diyos, marami mang na-disqualified. Ang daming na-disqualified. Kung ilang libong kalalakihan, puwera ang bilang ng babae, puwera ang bilang pa ng mga bata. Ang dami-dami na-disqualified. Napakadami na-disqualified. Yes, yung edad po, 20 pa itaas. I'm sorry. Okay. Pero yung edad, 20 pababa, niloob ng Panginoon na sila po ay mga ligtas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakakatuwa ang Panginoon. Pakibasa po yung verse 1, please. Sinabi ni Yahweh, 1, 2, 3, go. Nakikipag-usap na ang Panginoon direkta kay Moises. Ang sabi, ganito ang sabi mo sa Israel, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo. After 40 years, okay, after 40 years, binigyan ng Panginoon ng chance ang mga Israelita na makarating sa lupang pangako. After 40 years. At hindi pa man sila nakakarating, itong new generation ng mga Israelites, ito yung mga bata, ito yung mga bata, ito yung edad 20 pababa. Okay? Ang sabi, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, nandun pa rin, nakafocus pa rin ang puso't isip ng Diyos na sila ay makakarating sa lupang pangako. Hindi sinabi ng Panginoon dito, kung sila ay darating o makakapunta sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Wala pong ganong salita. God is positive. Sinabi niya, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Look at me. Kapag nangako ang Diyos, ginagawa niya. Kapag nangako ang Diyos, ginagawa niya. Kaya we better trust His promises. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po sinabi, if they will arrive in Canaan. Wala pong ganon. Rekta na sinabi na pagdating ninyo. Kasi by this time, sasamahan ko na kayo. Pagdating ninyo sa lupa, ibibigay ko sa inyo. Next, anak. Okay. Magandog kayo kay Yahweh. Ano mang ihandog ninyo mula sa inyong mga kawan, maging handog na susunugin, tanging handog bilang panata, o kusang handog kung panahon ng pista, diretso po. Ay lalakipan nyo ng handog na pagkaing butil, nakalating sa loob ng pinong harinang minasa sa 1 litrong langis. Ikalima, samahan din ng 1 litrong alak ang bawat tupang handog upang sunugin. Nakakatuwa po ang Panginoon. Kumbaga, nandun yung pangako ng Diyos sa mga Israelita, I will be with you. Sasamahan ko kayo. Pangako ko ito sa inyong mga ninuno, na dadaling ko kayo sa lupang pangako. Hanggat hindi sila nakakarating sa lupang pangako, hindi magagawa ng Panginoon yung gusto niyang pagpapala sa kanyang bayan. Magsisimula lamang yung pagpapala ng Diyos sa mga Israelita pagdating nila sa lupang pangako. Makakaranas sila doon hindi sila ang nagtanim pero sila ang mag-aani. Makakaranas sila doon ng napakasaganang lupain na may masaganang mga punong kahoy, na may masaganang bunga na hindi sila ang nagtanim. Ibang tao ang nagtanim pero sila ang mag-aani. May kausap pa po ba ako? May mga ganong plano ang Diyos. Ano ang susi? Pagsunod sa Kanya. Kinakailangan po maging masunurin tayo sa Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, maging masunurin ka sa Panginoon. Left and right, please. Maging masunurin tayo sa Panginoon. Hindi po pwede yung bahagyang pagsunod. Alam niyo, ang sinabi po, naalala ko yung sinabi ng Panginoon kay Samuel para kay Haring Saul. Sabi mo kay Saul,
na hindi ako natutuwa sa kanyang bahagyang pagsunod. Ang bahagyang pagsunod ay masahol pa sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Sabihin mo sa iyong katabi, taus-pusong pagsunod sa Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon na makita sa atin. Kaya nga, na-disqualified si King Saul as King of Israel. Dahil sa mas ginusto niyang paluguran yung mga kawal niya kaysa paluguran ang Diyos. Sabihin mo, huwag kang men pleaser. Dapat po ang Diyos ang dapat mapaluguran, hindi po ang tao. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Dapat po mapaluguran palagi ang Panginoon. Hindi ang tao. Hindi ka gagawa na anumang bagay dahil sa gusto mong mapaluguran ang tao. No. Ang gusto natin mapaluguran palagi sa buhay ito, walang iba kundi ang Diyos lamang at wala nang iba. Kaya meron pong gustong ipaintindi sa atin ng Panginoon sa chapter 15 na ito. Mahalagang prinsipyo na kung saan ay dapat po nating maintindihan. Ano po? May ilang bagay po ako ipapakita sa inyo, no? Kundi babasahin po sa inyo. Okay. Ay ba say warning? Once again. Okay. Sabi nga po sa 1 Corinthians 10, 1-11, pero hindi po natin babasahin yan. I-ano nyo lang po, itala nyo lang sa inyong mga talaan po. Sa 1 Corinthians 10, 1-11, okay, ilang bagay lang po yung babasahin ko rito. Sabi nga, for I do not want to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased. Ulitin ko yung salita. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered in the wilderness. Maging sa kapanahunan po ng bagong tipan, ipinaalala po ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa bagong tipan at maging sa ating kapanahunan po ngayon. Maging sa ating kapanahunan ngayon. Na huwag nating gayahin ang mga Israelita na nagrebelde laban sa Panginoon. Huwag natin sila gayahin. Kaya nga yun ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 10, 1-11. Lahat po sila nakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Lahat sila nakaranas ng himala ng Diyos. Sa umaga, para hindi sila mapaso ng init ng araw, yung pong ulap po, sumusubaybay sa kanila yun. Ginabayan sila ng presensya ng Diyos in a form of a cloud. Para hindi sila mainit at mapaso sa tindi ng init doon po sa disyerto na kanilang dinadaanan. And then sa gabi, yung pong ulap na yun nagiging pillar of fire. Para po may liwanag sila. Para magkita-kita sila sa lugar na yun na sobrang dilim. But because of God's power, talagang meron po silang liwanag. Maski na pusikit ang dilim, nagkikita-kita pa rin sila dahil sa nandoon yung liwanag na galing sa Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At sila po lahat ay dumaan sa dagat na pula. Lahat po sila nakaranas ng himala ng Diyos. Kani-kanina lang ay tubig yan. Maya-mayang konti nahawi ang dagat at sila po ay nakalakad sa tuyong lupa. At nakatawid sila sa kabila ng walang kaproblema. At nung nakaranas po sila ng
nang nauaw sila out of the rock. Meron pong tuyong-tuyong bato doon. Mula sa tuyong-tuyong bato, nagpalabas ang Panginoon ng napakasarap na inumin. Look at me please. Ano pang hahanapin mo? Yung Diyos na gumawa ng langit at lupa ay siya din nating Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Kaya ano pang ipag-aalala natin? Ano pang ipag-aalala natin? But sad to say, mas marami po nakafocus sa problema, nakafocus sa mga bagay-bagay na nakikita niya, kaysa mag-focus sa Diyos na sobrang makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sa kabila ng pangyayaring ito, sa 1 Corinthians 10, 1-11 nga po, hindi po nalugod ang Panginoon sa kanila. Dahil sa palagi nilang tinatalikdan ng Panginoon, palagi nilang nilalabanan ng Panginoon, palagi nilang hindi sinusunod ang Panginoon. As I have said, kanina pa lamang po, niloob ng Diyos na mangamatay sila sa ilang. Pakisabi mo sa iyong katabi, maging paalala ito sa iyo. Maging paalala ito sa iyo. Kaya kapag nagmatigas tayo ng puso, kapag binaliwala natin ang salita ng Diyos, easy target ka ng kaaway. Easy target. Talaga ang dali ka niyang, ito yung gawin mo. Mas maganda ito para sa iyo. Kaya isang araw po, pwede mabuntis ka na rin. Dahil sa katigasan ng iyong ulo. Isang araw makabuntis ka na rin. Dahil sa katigasan ng iyong ulo. Dahil sa katigasan ng iyong ulo. Mas iniisip mo, ito yung magpapaligaya sa akin. Ito yung mas magbibigay kaluguran sa aking gusto. Kaya okay lang na ako'y magpabuntis. Okay lang na ako'y mambuntis. Gusto ko ito. Dito ako maligaya. Look at me. Walang direksyon ang buhay ng lalaki at babae na walang tamang kaugnayan sa Diyos. Walang direksyon. Walang direksyon ang buhay. Yun lamang tao na nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ang ginagabayan na pa, anak, ito yung daraanan mong daan. Anak, ito. Of course, habang ikay sumusunod sa Panginoon, marami pong naglipana ng mga offers sa Satanas. Ang ginagawa mo lang, nire-reject mo lang lahat na hindi ko gagawin yan. Ikapapahamak ko yan, kaya hindi ko yan gagawin. Kaya maraming mga lalaki at babae, nabigo muna sila bago sila makaranas ng tagumpay. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong intayin yun. Paulit-ulit ito, huwag intayin na magkasama-sama muna ang takbo ng iyong buhay bago ka magpapakatotoo sa Panginoon. Anong saya na nagawa mo yung gusto mo? Ang palagi ko sinasabi, doon sa mga nagkaanak nang wala sa panahon. Doon sa mga nabuntis nang wala sa panahon. Ang palagi kong tanong ay ito, anong plano mo? Anong plano mo sa anak na iaanak mo? Anong gusto mo maging? Ano yung gusto mo mangyari sa kanyang buhay? Look at me please. Kapag hindi nagpakatino itong babaeng ito at itong lalaking ito, magiging yung anak niya, pwede rin tumulad sa kanya. Isang araw, yung anak na pinalalaki mo, isang araw sasabihin, Tay, Nay, buntis po ako. History repeat itself. Kapag hindi nagpakakatino, si nanay at si tatay, mangyayari din yung ginawa niya sa kanya magiging anak. At kapag itong anak na ito, hindi rin nagpakatino, at nagkaroon ng anak, itong anak na ito, mangyayari din sa kanya yung ginawa niya.
pamilyang sira ang buhay. Nagsimula kay lolo't lola, sinundan ni anak, nasira din ang buhay. Sinundan din ng apo na nasira din ang buhay. Sinundan ulit ng magiging apo sa tuhod o apo sa talampakan, nasira din ang buhay. Pamilyang bigo ang buhay. Tanong, gusto ba ng Diyos yung ganung uri na pamilya? Hindi kayo sumasagot. Gusto ba ng Diyos na mabigo ang pamilya? Gusto ng tao na mabigo ang pamilya. Gusto ng tao na mabigo siya. Bakit? Ayaw niya sa Diyos. Mas maraming tao ayaw sa Diyos. Mas maraming tao, mas gusto niya yung kung ano yung gusto niya, kung ano yung magpapasaya sa kanyang katawan, kung ano yung magpapasaya sa kanyang mata, kung ano yung magpapasaya sa kanyang pandinig, mas gusto niya yon kaysa lumapit sa Diyos. Huwag hintayin na mabigo ka muna bago ka makaranas ng katagumpayan. Ang bait naman ng Diyos. Basa'y mabait ang Diyos. Basa'y mabait ang Diyos. Yes, binibigyan niya pa rin ang pagkakataon. Halimbawa, nabigo ka. May pagkakataon ka pa rin para maging maayos ang takbo ng iyong buhay. Ano yun? Lumapit ka ng totoo sa Panginoon. Huwag baliwalain ang paglapit sa Panginoon. Kinakailangan kasama mo ang iyong mga anak. Kinakailangan araw at gabi, you will pray for your children. Araw at gabi, you will remind your children, anak, lapit ka sa Panginoon. Anak, maglingkod ka sa Panginoon. Anak, tignan mo ang buhay namin. Hindi naging maganda ang buhay namin. Ayaw namin na lakaran mo rin yung pangit naming buhay na dinaanan ng iyong nanay o ng iyong mami. Ayaw namin. Ayaw namin. Hindi man nangyari sa nanay at tatay mo, pero nabalitaan mo. Sa buhay ng kapitbahay nyo, sa buhay ng isang kapatiran. Inalaw ng Diyos na mabalitaan mo yun. Inalaw ng Diyos na malaman mo yun. Inalaw ng Diyos na marinig mo yun. To give you a warning. Maglilingkod na ako ng totoo sa Panginoon. Lalapit na ako ng totoo sa Panginoon. I will spend time in hearing the Word of God, in listening to the Word of God. I will spend time in prayer. I will pray for my children. I will pray for my husband. I will pray for my wife. I will pray for my family. Kailangan natin ang Diyos sa buhay na ito. Kailangan na mag-asawa ang Diyos sa buhay na ito. Kailangan ng mga anak ang Diyos sa buhay na ito. Without Him, mabibigo po tayo. Gaano ka man katalino, gaano ka man maabilidad, gaano ka man kahusay, mabibigo at mabibigo at mabibigo ka. Kasi walang Diyos na sumasama sa iyo. May kausap pa po ba ako? Tulungan tayo ng Panginoon. Kaya nga itong bagong henerasyon na ito, sa chapter 15, inintay muna ng mga matay ang kanilang mga magulang. Inintay muna ng mga matay ang kanilang mga lolo at lola. Inintay muna ng mga matay bago sila muli binigyan ng Panginoon ng pagkakataon, itong new generation, na makapakinig muli ng salita ng Diyos. Look at me please. Samantalahin po natin na nakakapakinig pa tayo ng salita ng Diyos. Samantalahin natin na buo pa ang ating pamilya. Samantalahin natin na nandiyan pa si Mister, nandiyan pa si Miss, nandiyan pa ang mga anak. Samantalahin natin na lumapit ng totoo sa Panginoon habang may pagkakataon pa. May kausap pa po ba ako? Nandiyan pa po ba kayo? Yung nga po, makikita nga po natin dito. Yung pong nais ng Diyos na ipaintindi sa atin bilang kanyang bilang tayo na tagasunod ng ating Panginoon. Praise God. Okay.
Kaya nga nagbigay po si Paul ng babala sa mga Israelita. Okay? Ang sabi po, di ba dito sa talata? Verse 4, lalakipan nyo ng handog na pagkaing butil. Iba say grain offering. Grain offering. Tapos po, meron pa sinabing, lalakipan nyo ng handog na pagkaing butil na kalating salop na pinong harina, minasa sa 1 litrong langis. Samahan din ng 1 litrong alak ang bawat tupang handog upang sunugin. Ito pong harina at ito pong alak. Yung pong alay na harina speaks about Thanksgiving. Biro nyo, matapos makita ng mga Israelita yung unti-unti nangamatay yung kailang mga lolo at lola, yung kailang mga tatay at mga nanay, na sila na lamang ang natira. Matapos nila makita yon, biro mo, inuutosan sila ng Panginoon na mag-alay. Sa bawat alay, meron pong sinasabing lalakipan nyo ng handog na pagkaing butil, grain offering. At meron din po kasamang 1 litrong alak ang bawat tupang handog upang sunugin. Yung grain offering at maging yung wine, yung grain offering speaks about thanksgiving. Pagpapasalamat sa Panginoon. Itong alak na sinasabi dito speaks about kagalakan po. Ito po yung dapat every time we gather together. Every time na nagtitipon-tipon tayo sa Panginoon, meron tayo palaging alay na pagpapasalamat sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Tinuturuan sila na instead na magreklamo sila sa buhay, instead na magreklamo sila sa anumang nangyayari sa kanilang buhay, they must learn to give thanks unto the Lord. At yung pong alak, it represent. Sa paglapit natin sa Panginoon, dapat po merong kagalakan sa ating puso. May kausap pa po ba ako? May pagpapasalamat at merong kagalakan sa ating puso. Kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Kagalakan sa pagsunod sa Panginoon. Kagalakan sa anumang bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Hindi simple yung nangyari sa aking buhay. Hindi simple. Magpahanggang ngayon, umiiyak pa rin ako. Magpahanggang ngayon, narulungkot pa rin ako. Namimiss ko si Mami Joy. Lalo at kapag ako'y bumabiyahe mag-isa. Si Mami Joy, kapag sumasakay kami sa aeroplano, dito man sa Pilipinas o sa iba't ibang bansa, palagi gustong-gusto ni Mami Joy sa tabing bintana. Gustong-gusto niya yan. Ako naman ayoko sa tabing bintana. Magkabaliktad kami ni Mami. Kaya lang palibasa, mahal ko si Mami Joy, sasabihin ko, sige ma, sa tabing bintana ka. Dito na ako. Kaya lang, ayoko kasi sa gitna, kasi may tao dito sa kabila. Kapag ako'y iihi, sasabihin ko, excuse me? May pagkaraniwan po sa upuan sa aeroplano, ang kitid po nung makitid. No, Pastor, di ba? Kakapirasin lang yung agwat nandun na kagad yung tuhod sa likurang bangko ng nakaupo doon sa unahan mo. Kaya ang hirap. Kaya lang, gusto ko kasing maging masaya si Mami Joy, kaya, sige. Doon sa tabi bintana ako, sige. Ang hirap naman yung dito ko sa aisle seat, tapos may tao na nakagitna sa amin. Ang hirap naman nung ganon. Kaya palagi pa kasi gustong-gusto ni Mami Joy na kukunan ng picture, yung pag-take off, tsaka yung pagbaba ng aeroplano, gustong-gusto ni Mami Joy na kinukunan ng picture yon. Kaya hindi po simple.
dito po ang magtatapos. Pasinin niyo po, 2 bagay. Sa lahat ng ihandog nila, dapat po meron pong grain offering. Okay? Pinaka first class na grain offering yon, harina. Tapos po yung alak. Ano po? Meron palaging 2 kasama. Yung lahat ang iaalay nila. Kasi ang gusto ng Panginoon, instead na tayo maging malungkutin, imbes na maging reklamador tayo, sabi mo, tigilan na ang pagrereklamo. Sabi mo sa inyo, tigilan na ang pagrereklamo. Imbes na maging reklamador tayo, matuto po tayong magpasalamat sa Panginoon. Matuto tayong magpasalamat sa Panginoon. Kaya nga, every time na gumigising pa ako sa umaga, Lord, salamat po. Ginising mo pa ako. Lord, salamat po. Meron akong bagong, binigyan mo pa ako ng karagdagang hininga sa umagang ito. We need to give thanks to the Lord. Maging sa pagpunta sa gawain ng Panginoon, sabi mo sa inyo, salamat sa Diyos, narito tayo. Di ba? Maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Tapos po yung alak nga po, it represent kagalakan. Kaya palagi may nagtatanong, Bishop, kumusta na ikaw? Bishop, kumusta na ikaw? Sabi ko palagi yung nagdidesisyon na magpapakasaya sa Panginoon. Yes, it is always my decision. Magpapakasaya ako sa iyo, Panginoon. Kahit ang may mga challenges sa paglilingkod sa Panginoon, palagang sasabi, Lord, magpapakasaya ako sa iyo. Magpapakasaya ako na naglilingkod sa iyo. Kaya kahit saan dito sa Pilipinas, palagi nagpapakasaya ako sa Panginoon. Importante po yun. Huwag ka na maglingkod sa Panginoon kapag naglilingkod ka na nalulungkot palagi. Naglilingkod ka ng napipilitan. Naglilingkod ka na basta na lang na paglilingkod. Huwag po. Maglingkod talaga tayo sa Panginoon na merong kagalakan. Kaya kung mapapasin nyo yung mga alay, ano po? Yung mga alay, may kasamang grain offering at meron pong kasamang alak. That represent thanksgiving and joyful heart. Kaya ano man po yung ginagawa niya sa Panginoon. Yan, si Teacher Bell, magpakasaya lang po sa ginagawa niya. Yung mga 7x7 mentor, magpakasaya tayo sa pagtuturo ng 7x7 Disciple Making Strategy Program sa mga kapatiran. At ang bawat sa atin na narito, magpakasaya tayo sa Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, magpakasaya tayo sa Panginoon. Alam niyo, kapag po naging gano'n yung attitude po natin, yung pong thanksgiving and joyful serving, wow, ano man challenges ang dumating sa iyo. Kaya mo itong mapagtagumpayan. Bakit? Bakit? Kasi alam mo, kasama natin ang Diyos. Nangako siya na hindi kanya iiwan, ipababayaan man. Praise God. Isang araw, masaya tayong sama-sama tayo or isa-isa tayong pupunta sa langit at makikita natin doon ang Diyos na lumika sa atin. Gusto niyo po ba yon? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Again, it's a warning. It's a warning na wag natin silang tularan. Yung mga nung una, binaliwala nila ang Diyos na nagbigay sa kanila ng buhay. Binaliwala nila ang salita ng Diyos na nagpalaya sa kanila sa pagkakaalipin sa kasalanan. Binaliwala nila. Huwag natin sila tularan. Bagkus, habang tayo niloloob pa ng Panginoon, tayo po ay mabuhay pa, talaga namang palagi tayong lalapit sa Kanya na merong pasasalamat at merong kagalakan. Can I hear amen? Worship team, come up here please. Tayo po lahat ay magsitayo. Purihin ang Panginoon.
ilapit po natin ang ating buhay sa Panginoon. Kung meron man po tayong mga kasalanan, na alam mo naman na mali, pero ginagawa mo. Kung alam mo na palagi mo nire-reject ang Diyos sa iyong buhay, na alam mo naman na hindi tama yon. Ito po yung oras. Dapat po tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ilapit natin sa Kanya ang ating buhay habang may pagkakataon pa. Huwag mong payagan na magkapangit-pangit muna ang takbo ng iyong buhay bago ka lumapit ng totoo sa Panginoon. Huwag mong payagan yon. Ito po ay maging paalala po sa bawat sa atin. Pero, kung mapangit na ang takbo ng iyong buhay, lapit ka pa rin sa Panginoon. Magpakumbaba ka pa rin sa Panginoon. At ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon para pagandahin at ayusin muli ang ating buhay. Can I hear amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Awit po tayo sa Panginoon. Worship team. Praise God. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon. Isuko natin sa Kanya ang ating buhay. Makinig po ang bawat isa. Yung mga nangyayari sa ating paligid ngayon, first time in the history ng Philippines, 5 to 6 na bagyo. Ang lapit lang ng kanilang ang lalapit lang ng kanilang distansya. First time. First time to happen is in Saudi Arabia na nagyelo po. Yung disyerto po nila. First time. First time to happen in Saudi Arabia na yung kanilang disyerto nagkaroon ng baha. First time. First time. Nagpapaalala ang Panginoon. Nagpapaalala ang Panginoon. Wag tayong magkipit balikat sa yung pong tinatawag na the big one. Wag tayong magkipit balikat. Wag tayong magkipit balikat. Matagal na pong pinaalala yon. Yung the big one na po pwedeng mangyari sa bansang Pilipinas. Ang sabi at that time, 35,000, isang strike lang ng lindol na yon. 35,000 katao kagad ang mamamatay. Ang dami nun. Ang dami-dami ng katao na yan. At maraming masisirang building. Maraming tulay ang mawawasak. Wag magkipit balikan. Yung gera na hindi mapigil-pigilan, na unti-unti po kumakalat na itong gerang ito between Hamas and Israel. Wag magkipit balikat. Huwag magkipit balikat na, hindi mangyayari sa amin yan sa Pilipinas. Ang lapit-lapit lang sa atin ng China. Napakalapit lang sa atin ng China. Anytime. Pwedeng girahin tayo ng China. Huwag sabihin na, nandiyan naman ang Amerikano. Tandaan natin palagi, ang mundong ito ay pawasak. Hindi nagaganda ang mundong ito. Ang katangi-tanging dapat maging maganda, walang iba kundi ang puso natin sa harapan ng Diyos. Kaya ngayong umaga, habang inawit natin ang awiting ito, ialay natin ating buhay sa Panginoon. Lahat ng kasalanan, confess every sin that you're committing, confess every sin na paborito mong kasalanan, confess them to God, and then repent.
magsisi na tayo. Magsisi na tayo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit magsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Worship team, go ahead, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhati ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord Jesus. Declare it. Declare the goodness of the Lord. Ikaw lamang ang tanging kong sasabay. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Sing it. Yes, Lord. Panginoon, kay buti mo sa ikaw lamang ang tanging kong sasambay. aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, declare it, declare it. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha, luluwalhatiin ka. Yes, Lord. Napakabuti mo, hindi ka Bago Yes, Lord Jesus. noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon. Noon, ngayon, Yes, Lord Jesus. kailanman. Noon, ngayon. Noon, ngayon, kailanman. Sa buhay ko'y tapat. Itaas po natin ating mga kamay sa Panginoon ngayong umaga.
Panginoon, marami pong salamat sa paalala mula sa iyong mga salita. Batid mo ang aming buhay. Batid mo, alam mo ang laman ng aming puso at isipan. Alam mo kung kayo ang nakaluklok sa gitna ng aming mga puso. Alam mo yon, Panginoon. At alam mo rin kung hindi kayo ang nakaluklok sa aming puso. Ngayong umaga, Panginoon, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Patawarin mo kami, O Diyos. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami, O Diyos, sa hindi masayang paglilingkod sa iyo na aming ginagawa. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga kasalanan paborito na ginagawa namin, Panginoon. Patawarin po ang makasalanan namin puso, ang makasalanan namin buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon. Tulungan, O Diyos, na kami magbago in the name of Jesus. Salamat po ng marami, O Diyos, sa iyong mga salita. Help us, Lord, not to copy. Huwag namin tularan, Panginoon, ang ginawa ng mga Israelita kung gaano sila nagmatigas ng puso. Kung paano sila nagrebelde laban sa iyo, Panginoon. Kung paano sila naging mapagreklamo, Panginoon, imbes na maging mapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Sila'y paborito nila ang magreklamo. Kaya hindi sila masayang nakakapaglingkod sa iyo. Sapagkat ang puso nila ay punong-puno ng pagrereklamo. Punong-puno ng kapaitan. Lord, tulungan mo kami na sa every time na ginigising pa kami sa umaga. Help us, Lord, to give thanks unto you. Mag-alay kaagad kami ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. At maging masaya kami na magbulay-bulay na iyong mga salita. Maging masaya kami, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita at sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami, O Diyos, sa mga katuruang iyan na iyong pinagkaloob sa amin ngayong umaga. Tulungan mo kami na wag lamang namin ito pakinggan, kundi ito'y isa pamuhay pa namin. Lord, inaalay namin sa aming buhay. Gamitin mo kaming pagpapala. Gamitin mo kaming pagpapala sa iyong karian at maging sa mga kapatiran. Purihin kayo, dakilahin kayo, luwalatiin kayo, Ama, sa pangalan ni Jesus. At lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Tayo po'y makakaupo. Habang inihintay po natin, habang inihanda po natin ating pagbibigay sa gawain po ng Panginoon, pabayaan po natin na magbigay po ng awitin ng ating pong worship team. Worship team, go ahead please.
You are good. You are good. And with everything, I will praise. I will praise. Oh, 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 Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, bali po, this coming November 29, ako po ay muling magmi-mission. Pakisama niyo po yung aking prayer. At palagi ko po sinasabi sa inyo, hindi po ako mahilig mamasyal. Mas gusto ko pang magtulog kapag natapos na akong mangaral ng salita ng Diyos. Okay? Nakakailang beses na akong pabalik-balik sa Japan ay hindi ko pa nakikita yung nagtago lang. Nagtago sa ulap. Ano nga yung isa pa? Disneyland? Tokyo Disneyland? Pag 5 na itong balik na ito, hindi pa ako nakarating sa Tokyo Disneyland. May nag-i-invite sa akin, Bishop, pasyal tayo. At sabi ko, tutulog na lang po ako. Kaya hindi po pasyal ang aking pagpunta sa iba't ibang bansa. Paglilingkod sa Panginoon. Kaya kindly pray for me. Sabi ko nga, hanggat ako'y buhay, hanggat ako'y malakas, hanggat na ilalakad ko pa yung aking paa, okay, ay magmi-mission ako. Ikakalat, pangangalat ang salita ng Diyos. Pray for us. This coming next year po, by the grace of God, January 17 to 31 will be in Apayao. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay. Napakahinang palakpak para sa Panginoon. Again, ang ginagawa po natin doon ay holistic po yung ginagawa natin doon. Hindi lang tayo nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga pastor, patungkol sa 7x7, ay nag-ano din po tayo, nagtuturo din po tayo sa mga fellowship doon, patungkol sa yung principles of praise and worship. Tinuturo din po natin yon. At tinuturuan din po natin sila kung paano mag-gitara ng tama, mag-drums ng tama, magtugtog, gumamit ng keyboard ng tama. Okay? At iba't iba pa. By this time, meron po tayong kasamang eye doctor. Ano ba yung eye doctor? Ano nga? Ophthalmologist. Okay, may dala po tayong doktor sa mata at may dala din po siyang mga salamin at magbibigay po siya. Yung doktora po na ay taga Batangas po yung kundi yung nagkakamali. Kasama po sila sa mission trip na ito. Kaya sabi ko, ang galing ng Panginoon. Siguro po, kaya nagpapalista na ako ng mga pangalan doon ng mga kapatiran na may problema po sa mata. Okay? Tapos po, meron din po tayong kasama na mag-asawang pastor po, taga Canlubang, Laguna naman po ito. Okay, sabi niya, Bishop, pwede bang magdala ng mga sinelas? Ayan, magdadala po na ako 100 sinelas para sa mga batang Apayao. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga, ito po yung, kumbaga, kitang-kita po natin yung kamay ng Diyos na gumagawa po sa, ang liit lang ng fellowship na ito, pero napakalaki ng pinagagawa ng Panginoon. Kaya it doesn't matter about kung ilan lang ang dumadalaw, no problem. Ang mahalaga, meron tayong puso sa Panginoon. Palakpakan natin siya. Praise God. At tuloy-tuloy po yung ating pong pinagagawa na multi-purpose building. At ilang porsyento na kaya yun? Siguro mga 30 or 40. Wala pa, siguro 50, no? Wala pa. Kaya tuloy-tuloy po yan. At yung pong ibinibigay nyo po na tithes and offering ay ginagamit po doon. Kaya tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy niyo lang po ang inyong pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Can I hear amen? Okay? Kaya nga,
maging masaya tayo sa ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Talagang gawin po natin ng buong puso. At mamaya pong 2:00, tama nga ba? Mamaya pong 2:00, sabihin mo nga anak, lugar. Sa ano po, first stanza, 2:00 po, yung mga available po. Invited po kayo sa blessing ng aming bahay. At the same time po ay 6th wedding anniversary po namin ni Hedy. Wow! Dalawa pala ang ating ipagpapasalamat sa Panginoon. Yung ika-6 na taong anniversary ng kasal ni Hedy and Albert. Praise God. At yung pong house dedication po nila mamaya. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Kaya yun po, purihin po ang Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga magagandang ginagawa niya. Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon, at dinadakila ka namin, O Diyos na buhay. Salamat po ng marami sa iyong kabutihan, sa iyong kagandang loob. Salamat po, O Diyos, sa mga kapatiran, sa mga mentor ng 7x7 na nagpapatuloy na magturo ng programa patungkol sa pagdidisipulo. Pagpalain po ang bawat bahay, O Diyos, ng iyong mga anak na isinasagawa ang mga ito. Raise up new mentors ng 7x7 in the name of Jesus. At Panginoon, dalangin din po namin, O Diyos, ang patuloy na pagkilos mo po, maging sa kanila, nasa kanika nilang tahanan at nanonood ng pagpapayag na ito ng iyong mga salita. Pagpalain mo po sila. Sino man sa kanila may dinaramdam sa kanilang lupang katawan, we pray by your grace and by your will, ang kanilang kompleto pong kagalingan sa pangalan ni Jesus. Maging kami na narito, Panginoon. Sino man sa amin na may dinaramdam sa aming lupang katawan, we pray for our complete healing in the name of Jesus. Pinupuri ka namin ang mga dinadakila. Pagpalain po ang gawain mamayang 2:00. Ang house dedication, maging ang pagpapasalamat sa ika-6 na taon na niloob mo na abutin ng mag-asawang Hedy and Albert. Salamat po ng marami, Panginoon. Ingatan po kami sa pansamantala namin paghiwa-hiwalay, Panginoon. At Lord, pagpalain po ang gusali na ipinagagawa para sa iyo, Panginoon. Alam mo po yung mga pangangailangan doon, Panginoon. Alam mo po yan. Salamat po, tutulungan po ang iglesia ito na matustusan yung pangangailangan sa pagpapatayo ng multi-purpose building na iyan na nasa Bukal 1. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. At lahat po ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa bawat isa.